Hello! Sa video na ito, aalamin natin ang tungkol sa hiwaga sa gawain ng Diyos. Tara, alamin natin, paano inililigtas ng Diyos ang tao mula sa simula. Basahin muna natin ang isang sipi ng mga salita. Ang 6,000 taong gawain ng pamamahala ng Diyos ay nahahati sa 3 yugto. Ang kapanahunan ng kautusan, ang kapanahunan ng biyaya, at ang kapanahunan ng kaharian. Ang 3 yugtong ito ng gawain ay para lahat sa kapakanan ng pagliligtas sa sangkatauhan, na ang ibig sabihin, ang mga iyon ay para sa pagliligtas sa sangkatauhan na labis na natiwali ni Satanas. May 3 yugto sa gawain ng pagliligtas sa tao, na ang ibig sabihin na ang pakikidigma kay Satanas ay hinati sa 3 yugto upang minsanan at ganap ng magapi si Satanas. Ngunit ang katotohanang nakapaloob sa buong gawain ng pakikidigma kay Satanas ay yaong ang mga epekto nito ay natatamo sa pamamagitan ng ilang hakbang ng gawain. Pagkakaloob ng biyaya sa tao, pagiging handog sa kasalanan ng tao, pagpapatawad sa mga kasalanan ng tao, paglupig sa tao, at paggawang perpekto sa tao. Kaya mula rito makikita natin na mayroong 3 yugto ng gawain ng Diyos. Ang kapanahunan ng kautusan, ang kapanahunan ng biyaya, at ang kapanahunan ng kaharian. Dito, pahakbang-hakbang na inililigtas ng Diyos ang tao. Kaya alamin natin, ano ang nilalaman ng bawat kapanahunan. Sa katunayan, bago magsimula ang gawain ng pagliligtas ng Diyos sa tao, ang tao ay nagkakasala ng labis, pero wala silang alam sa kung ano ang kasalanan. Kaya batay rito, ginawa ng Diyos ang gawain sa kapanahunan ng kautusan. At ito nga ang pagbibigay ng batas sa tao. Basahin natin ang isang sipi ng mga salita para mas maunawaan natin ang tungkol dito. Noong kapanahunan ng kautusan, naglatag si Jehovah ng maraming mga utos kay Moises upang ipasa sa mga Israelitang sumunod sa kanya palabas ng Ehipto. Kung mangilin man sila sa araw ng kapahingahan, kung igalang man nila ang kanilang mga magulang, kung sinamba man nila ang mga Diyos-Diyosan at iba pa. Ito ang mga prinsipyong ginagamit para hatulan silang makasalanan o matuwid. Itinatag ni Jehovah ang kanyang mga kautusan at mga batas niya upang habang pinangungunahan niya sila sa buhay nila, ang mga tao ay makikinig at susunod sa salita niya at hindi maghihimagsik sa kanya. Ginamit niya ang mga kautosang ito upang mapanatili sa ilalim ng pagsupil ang bagong silang na sangkatauhan, upang mas mainam na ilatag ang sandigan para sa panghinaharap niyang gawain. At kaya, batay sa gawain na ginawa ni Jehovah, tinawag ang unang kapanahunan na kapanahunan ng kautusan. Amen. Kaya maunawaan natin na ang gawain ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan ay ang magbigay ng kautusan upang ipabatid sa tao kung ano ang mga kasalanan. Kaya ang sinumang lumabag sa mga batas na ibinigay ng Diyos ay may karampatang parusa, kagaya ng pagtupok gamit ang apoy, pagbato hanggang sa mamatay, at paghagis sa balong malalim. So, para hindi sila maparusahan, kailangan nilang magbigay ng handog, kagaya ng malinis na panganay na hayop para hindi nila kinakailangang mamatay. Gayon din, mapapansin natin sa lumang tipan, ang pangalang ginamit ng Diyos sa panahon ng kautusan ay Jehovah or Yahweh, gaya ng sinasabi sa Exodus 6 verse 3 at sa Exodus 3 verse 13 to 15. Makikita natin mula dito na sa panahong iyan, sinamba nila ang Diyos sa pangalang Jehovah at nanalangin sila sa pangalang Jehovah. Kaya anong ibig sabihin ng Jehovah? Sa katunayan, ang ibig sabihin ng Jehovah ay self-existent and everlasting, na nangangahulugan siya ang iisang tunay na Diyos na umiiral ng hindi nilikha at walang hanggan. Sa panahong ito, ginamit ng Diyos ang pangalang Jehovah para makilala siya ng mga tao, dahil ang mga tao sa panahong ito ay sumasamba sa napakaraming Diyos. Nais ipaalam ng Diyos na siya lang ang nag-iisang Diyos. Kaya mula rito,
Mahalagang tandaan, ang kapanahunan ng kautusan, ginamit ng Diyos ang pangalang Jehovah at ang gawaing ginawa niya ay ang magbigay ng batas, gabayan ang buhay ng tao at ipaalam sa kanila kung ano ang kasalanan. Ngunit dahil ang tao ay talagang natiwali ni Satanas, paulit-ulit pa rin sila nagkasala hanggang sa maubos na ang handog nila sa kasalanan. Kaya ang mga tao ay nanganganib na mamatay. Kaya mula rito nang hingi sila ng kaligtasan mula sa Diyos. At batay sa pangangailangan ng tao, ginawa niya ang gawain sa kapanahunan ng biyaya. Anong meron sa kapanahunan ng biyaya? Basahin natin ang isang sipi ng mga salita para malaman natin ang tungkol dito. Ang gawaing ginawa ni Jesus sa kapanahunan ng biyaya ay hindi upang magpalabas ng mga batas, kundi tuparin ang mga ito. Sa gayon paraan ay pinasimulan ang kapanahunan ng biyaya at winakasan ang kapanahunan ng kautusan na tumagal ng 2,000 taon. Siya ang nanguna na pumarito upang simulan ang kapanahunan ng biyaya. Tatapwat ang pangunahing bahagi ng kanyang gawain ay nasa pagtubos. Kaya nga, ang kanyang gawain ay may dalawa ring bahagi, pagsisimula ng isang bagong kapanahunan at pagkumpleto sa gawain ng pagtubos. Sa pamamagitan ng pagpapako niya sa krus na sinundan ng kanyang paglisan at mula noon ay nagwakas ang kapanahunan ng kautusan at nagsimula ang kapanahunan ng biyaya. Amen. Kaya mula rito makikita natin sa kapanahunan ng biyaya, ginawa ng Panginoong Hesus ang gawain ng pagtubos. Siya ay nagpapako sa krus upang siya ay maging handog sa ating kasalanan. Tinubos tayo mula sa kamay ni Satanas, pero hindi pa rin tayo huminto sa paggawa ng kasalanan dahil nanatili pa rin sa atin ang ating makasalanang kalikasan. Sa madaling salita, ang gawain ng Panginoong Hesus ay ang gawain ng pagtubos. At sa panahong ito, makikita natin na sa bagong tipan, tinatawag natin ang Diyos na Jesus. Ito ay makikita sa Matthew 1 verse 21. Kaya makikita natin bakit ginamit ng Diyos ang pangalang Jesus. Dahil mga kapatid, ito ay nangangahulugan ang Diyos ay sumasa atin. Sa Hebreo, tinatawag din itong Emmanuel. Dahil nais ng Diyos na ipaalam sa mga tao na siya ay lagi nating kasama at siya ay malapit sa atin. Kaya mula dito mga kapatid, makikita natin, tandaan natin na sa kapanahunan ng biyaya, ang pangalan na ginamit ng Diyos ay Jesus. At ang ginawa niya ay ang magpapako sa krus para tubusin ang kasalanan, tubusin ang tao sa kasalanan. Kaya mula rito, napatawad tayo sa kasalanan. Kaya mga kapatid, meron po akong katanungan para sa inyong lahat. Tanong, matapos tayong patawarin at tubusin ng Panginoong Hesus sa ating kasalanan, tumigil ba tayo sa pagkakasala? Yes or no? Amen. Ito talaga ay isang malaking no. Hindi po tayo tumigil sa paggawa sa kasalanan. Basahin natin ang isang sipi ng mga salita para mas maunawaan natin ang tungkol dito. Ang tao ay nailigtas lamang at napatawad sa kanyang mga kasalanan dahil sa kanyang pananampalataya. Ngunit ang makasalanang kalikasan ng tao ay hindi naalis at nanatili pa rin sa kanyang kalooban. Ang mga kasalanan ng tao ay napatawad sa pamamagitan ng Diyos na nagkatawang tao. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang tao ay wala ng kasalanan sa kalooban niya. Ang mga kasalanan ng tao ay maaaring mapatawad sa pamamagitan ng handog para sa kasalanan. Ngunit walang paraan ng tao para lutasin ang suliranin kung paano siya hindi na muling magkakasala at kung paano ang kanyang makasalanang kalikasan ay ganap na maiwawaksi at mababago. Ang mga kasalanan ng tao ay napatawad dahil sa gawain ng pagpapako sa krus ng Diyos. Ngunit ang tao ay patuloy na namuhay sa dati niyang tiwaling makasatanas na disposisyon. Dahil dito, ang tao ay dapat naganap na mailigtas mula sa kanyang tiwaling makasatanas na disposisyon upang ang makasalanang kalikasan ng tao ay maaaring ganap na maiwaksi
at hindi na kailanman muling mabubuo at sa gayon ay tinutulutang mabago ang disposisyon ng tao. Amen. Kaya mula dito mga kapatid, maunawaan natin na kaya patuloy tayong nagkakasala matapos tayong matubos ay dahil nanatili sa atin ang ating makasalanang kalikasan. Ito ang ugat ng ating kasalanan. Kagaya na lang, bakit ang mga tao ay paulit-ulit na nagsisinungaling? Ito ay dahil meron tayong makasalanang kalikasan ng panlilinlang. Kapag nawala ang ating makasalanang kalikasan ng panlilinlang, hindi na tayo magsisinungaling. Kaya mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Sa palagay niyo po, talaga bang madadala sa kaharian ng Diyos ang mga taong hindi maiwasang magkasala? Yes or no? Siyempre, hindi. Di ba po? So, bakit mga kapatid? Dahil sinabi na po iyan sa Biblia mga kapatid, meron pa rin tayong makasalanang kalikasan. At hindi papayagan ng Diyos na dalhin natin ang makasalanang kalikasan sa kanyang kaharian. Kaya nga ayon po sa Levitico 11 verse 45, kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Sa Hebreo 12 verse 14, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y walang sino man ang di makakakita sa Panginoon. Kaya mula dito, ano nga ba talaga ang ginawa ng Panginoong Hesus na pagliligtas sa atin? Basahin natin ang isang sipi ng mga salita. Bagamat maraming gawaing ginawa si Jesus sa tao, kinumpleto lamang niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan at naging handog dahil sa kasalanan ng tao. Hindi niya inalis ang lahat ng tiwaling disposisyon ng tao at ang lubos na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang kinailangan ni Jesus na maging handog dahil sa kasalanan at pasanin ang mga kasalanan ng tao, kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas malaki pang gawain upang ganap na alisin sa tao ang kanyang makasatanas na tiwaling disposisyon. Kaya nga, ngayong napatawad na ang kasalanan ng tao, nagbalik na ang Diyos sa katawang tao upang akayin ang tao tungo sa bagong kapanahunan at sinimulan ang gawain ng pagkastigo at paghatol. Ang gawain ito ay naghatid sa tao sa isang mas mataas na dako. Lahat na nagpapasakop sa kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas malalaking pagpapala. Tunay silang mabubuhay sa liwanag at matatamo nila ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Kaya malinaw dito na ang gawain ng Panginoong Hesus ay ang gawain ng pagtubos, kung saan ito ay para patawarin ang ating kasalanan, hindi para baguhin ang ating makasalanang kalikasan. Kaya mula rito, hanggat hindi naaalis ang ating makasalanang kalikasan, tayo ay patuloy at paulit-ulit na magkakasala at hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit babalik ang Diyos at gagawin niya ang gawain sa kapanahunan ng kaharian. Kaya malinaw nating makikita mula sa mga banal na kasulatan, maraming beses na ipropesiya sa Biblia na gagawin ng Diyos ang paghatol sa mga huling araw. Kaya itong paghatol ito ang huling kaligtasan ng Diyos para tayo ay ganap na mapabanal, madalisay at maperpekto. Basahin natin ang isang sipi ng mga salita para mas maunawaan natin ano ang gawain ng paghatol ng Diyos sa kapanahunan ng kaharian. Sa pamamagitan ng gawain ito ng paghatol at pagkastigo, lubusang malalaman ng tao ang marumi at tiwaling diwa sa kanyang sariling kalooban at magagawa niyang lubos na mabago at maging malinis. Sa ganitong paraan lamang, maaaring maging karapat-dapat na bumalik ang tao sa harap ng luklukan ng Diyos. Lahat ng gawaing ginagawa sa araw na ito ay para malinis at mabago ang tao. Sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo gamit ang salita, pati na rin ang pagpipino, makakaya ng tao na maiwaksi ang kanyang katiwalian at maaaring madalisay ang tao. Sa mga huling araw, si Kristo ay gumagamit ng sari-saring katotohanan upang turuan ng tao.
ibunyag ang diwa ng tao at suriin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Partikular na, yaong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinasabi patungkol sa kung paano kinakatawan ng tao si Satanas at naging persa ng kaaway laban sa Diyos. Ang ganitong klase ng pamamaraan lamang ang itinuturing na paghatol. Sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol, masusupil ang tao at makukumbinsi ng husto na magpasakop sa Diyos. At bukod pa riyan ay makamtan ang tunay na pagkilala sa Diyos. Amen. Kaya ano ang gawain ng paghatol? Mga kapatid, ito ang panghuling pagliligtas ng Diyos. Dahil nga sinabi sa Biblia na ang pamantayan sa pagpasok sa kaharian ng Diyos ay kabanalan. Hindi pa tayo ganap na banal dahil natili pa rin sa ating kalooban ang ugat ng ating kasalanan, ang sinful nature o ang makasalanang kalikasan. Kaya kailangan muna itong maalis bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya mula dito, kailangan nating tanggapin ang paghatol ng Diyos gamit ang mga salita. Dahil hindi ito parusa, kundi ito ay kaligtasan. Ibig sabihin, pagbalik ng Diyos, gaya ng sinabi sa John 16:12-13, magpapahayag pa siya ng maraming mga bagong salita para turuan tayo na kung paano tayo magpapakabanal, kung paano natin aalisin ang ating makasalanang kalikasan. Kaya sa pamamagitan ng mga salitang ito, makakamit natin ang katotohanan. At yan na rin ang sinasabi sa John 17:17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya mula rito makikita natin, 2,000 taon nang nakalipas, tinubos lang tayo ng Panginoon at napatawad ang ating kasalanan. Kaya sa ikalawang pagparito ng Diyos, bilang isang anak ng tao, gagawin niya ang gawain ng paghatol gamit ang mga salita upang tayo ay lubusang linisin, perpektuhin at ganap na alisin ang makasalanang kalikasan. Kaya kung mapapalampas natin ang paghatol gamit ang mga salita, tayo ay mapaparusahan ng Diyos sa bandang huli at hindi tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Kaya ito ang gawain ng paghatol ng Diyos na napaka-importante para sa bawat isa sa atin. Kaya mula rito, napansin niyo po ba? Sa bawat kapanahunan, gumagamit ang Diyos ng pangalan. Kagaya sa panahon ng kautusan, ginamit niya ang pangalan Jehovah. Sa panahon ng biyaya, ginamit niya ang pangalan Jesus. Kaya pagbalik niya sa mga huling araw, magkakaroon kaya ng bagong pangalan ang Diyos? Tingnan natin ang kasagutan sa Aklat ng Pahayag 3 verse 12. Sinasabi rito, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya ay lalabas pa doon at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Kaya makikita natin dito mga kapatid, ang Diyos ay magkakaroon ng bagong pangalan sa kanyang pagpabalik. Kaya ano ang bagong pangalan iyon? Tingnan natin ang sinasabi sa Pahayag 1 verse 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan at gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog na nagsasabi, Alleluia! Sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pahayag 19 verse 6. Amen. So mula sa mga propesiya na ito sa aklat ng pahayag, gagamitin ng Diyos ang pangalang makapangyarihang Diyos. Sa pagbabalik niya, tatawagin na natin siyang makapangyarihan, the Almighty, Almighty God. Kaya mula dito, sa katunayan, ang paggamit ng Diyos ng pangalan ay may malaking kaugnayan sa kanyang gawain.
Sa kapanahunan ng kautusan, Jehovah ang pangalan ng Diyos. At sa kapanahunan ng biyaya, ang pangalan ni Jesus ang kumatawan sa Diyos. Sa mga huling araw, ang kanyang pangalan ay makapangyarihang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na gumagamit ng kanyang kapangyarihan upang gabayan ang tao, lupigin ang tao, at makamit ang tao. At sa huli, wakasan ang kapanahunan. Kaya mula rito mga kapatid, mauunawaan natin ito ang nilalaman ng kapanahunan ng kaharian. Pagbalik ng Panginoon, bilang anak ng tao, bubuksan niya ang bagong kapanahunan, ang kapanahunan ng kaharian. At tatawagin natin siyang makapangyarihang Diyos, gaya ng naipropesiya. At gagawin niya ang paghatol gamit ang mga salita para alisin ang ating makasalanang kalikasan. Kaya mga kapatid, tandaan natin, ito ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos. Unang yugto, ang kapanahunan ng kautusan. Naglabas si Jehovah ng mga batas at utos para gabayan ang tao sa kanilang buhay at ipaalam sa kanila ang kasalanan. Pangalawang yugto, ang kapanahunan ng biyaya. Ang Panginoong Hesus ay pinako sa krus upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan na nagpahintulot sa tao na magtapat at magsisi sa kanilang mga kasalanan. At ang ikatlong yugto ay ang kapanahunan ng kaharian. At tinatawag siyang makapangyarihang Diyos sa kapanahunan ng kaharian kung saan na magpapahayag siya ng mga katotohanan upang hatulan, linisin ang ating makasalanang kalikasan at magbigay daan sa atin para maging dalisay tayo at makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ang buong plano ng pamamahala ng Diyos, ang 6,000 taon ng pamamahala. Makikita natin na bawat yugto ng gawain ng Diyos, ito ay pataas ng pataas, kung saan step by step tayo na inililigtas ng Diyos. Kaya mga kapatid, kailangan nating makasunod sa gawain ng Diyos. Dahil kung tatanggapin mo lang ang 2 yugto ng gawain ng Diyos, hanggang dun ka lang sa pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan. Ngunit hindi magiging dalisay ang iyong sarili at hindi rin makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ay step by step na gawain ng Diyos. Kaya natapos na ng Diyos ang panahon ng kautusan. Natapos na ng Diyos ang panahon ng biyaya. At pagbalik niya, bubuksan niya ang kapanahunan ng kaharian at ganap na niyang peperpektuhin ang mga tatanggap sa Kanya. Kaya mga kapatid, sabay-sabay pa nating alamin at salubungin ang pagbabalik ng Panginoon upang sama-sama tayong makapasok sa kaharian ng Diyos. Para sa mga hindi makakasabay sa gawain ng Diyos, sila ay mapaparusahan ng walang hanggan sa impyerno. Kaya mga kapatid, mula dito, napakarami natin pinag-usapan. At meron muna ako kaunting katanungan para sa inyo. Handa na ba kayo? Ito ang ating pagsusulit. Mga kapatid, maaari mo bang ilista at isend sa iyong preacher kung ano ang 3 yugto ng gawain ng Diyos at ano ang gawain na ginawa ng Diyos sa bawat kapanahunan? Ano ang gawain ginawa ng Diyos sa panahon ng kautusan? Ano ang gawain ginawa ng Diyos sa panahon ng biyaya? At ano ang gawain ginawa ng Diyos sa panahon ng kaharian? At number 2, ano ang mga pangalang ginamit ng Diyos sa bawat kapanahunan? Ano ang mga pangalang ginamit ng Diyos sa bawat kapanahunan? Ito po ang ating pagsusulit at nawa ay masagutan mo at yan ang iyong natutunan sa ating pagtitipon ngayon sa video na ito. At mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagkikinig at panonood. Nawa ay marami kayong natutunan at na-review natin ang 3 yugto ng gawain ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihang Diyos. Thanks be to Almighty God. Amen.